Hello! Ako si Kuya Nats, ang Kuryente Nats. Sa bidyong ito, ang tatalakayin natin ay ang grounding and bonding ng line-to-line single-phase electrical system. Dahil merong iba sa ating viewer humiling na ipakita ko raw ang illustration ng grounding and bonding sa line-to-line. Kasi yung video natin na part 1 na ang pamagat ay grounding and bonding, grounding explained, at yung part 2 grounding ay line to ground ang pinakita kong electrical system. Kaya dito, gagawin ko ay mabilis na version na lang dahil dun sa unang dalawang video natin ay doon ko pinaliwanag ng gusto at ang mga detalye tungkol sa grounding at saka sa bonding. Kaya dito, mabilis ko na lang dadaanan. Kung gusto nyo ng maganda at detalyadong paliwanag, ay panoorin nyo rin yung aking naunang dalawang video. So, ito, ganito. Ang ating sistema ay line to line. Kaya meron tayong dalawang linya na live, line 1 at line 2. At saka meron tayong neutral nang gagaling sa ating transformer, papasok sa ating service equipment, at pagpunta sa ating load ay yung dalawang live na lang ang ating papapasukin sa ating load. Pero pagpasok niya sa premises wiring, yung tatlong conductor na yan, yung line 1, line 2, at saka yung neutral ay papapasukin natin sa ating service equipment, padadaanin natin sa service point at doon sasalubungin ng service conductor na electrician ang magkakabit papasok sa premises wiring. Lalanding yung tatlong wire na yan sa bus bar. Dalawang bus bar para sa live wire at saka yung neutral conductor natin lalanding sa bus bar para sa neutral conductor. Sa ating secondary ng transformer, i-ground natin via grounding electrode conductor papunta sa grounding electrode na ground rod ang ating secondary ng transformer. At ang enclosure naman ng ating service equipment ay i-ground natin dito sa ating bus bar ng equipment grounding conductor papunta sa lupa gamit ang grounding electrode conductor na nakakabit sa ground rod. Ang tawag din pala natin sa neutral ay grounded conductor. Dahil itong conductor na ito, ang nilagyan natin ng connection sa lupa. Ngayon, meron tayong equipment, grounded conductor na nakakabit sa lahat ng metal casing ng mga equipment pabalik sa bus bar na ang tawag natin ay equipment grounding bus bar. Ang mahalaga dito pati ay itong pin bonding jumper na siyang nagkakabit ng equipment grounding bus bar sa grounded conductor bus bar para magkaroon tayo ng connection mula sa lahat ng metal parts o enclosure ng mga equipment pabalik sa ating source ng kuryente. So, yan ang magbibigay sa atin ng bonding connection. So, ngayon, alamin naman natin ano ang gusto nating ma-accomplish sa grounding at bonding. Dito sa 250.1.4a. So, number 1, ang electrical system ay gina-ground natin. At saka sa number 2, ang mga electrical equipment na meron tayong bonding equipment na lahat ng metal parts ay ikakabit natin sa bus bar dito sa service equipment. Lahat ng yan ay i-ground din natin sa lupa via grounding electrode conductor at saka itong ating grounding electrode. Kasi sakaling merong kidlat na siyang pinaka-common source para magkaroon ng stored energy o malakas na energy na papasok sa ating electrical system at saka dito sa ating mga conductive parts, mapupuno yan ng energy. Pag hindi natin binlid dyan sa lupa, hindi natin nilagyan ng
paraan, ng daan para yung extra energy ay makabalik sa lupa. Madaling masira ang ating electrical system, gayon din ang ating mga electrical equipment. At ito namang ating mga enclosure, pwedeng mapuno ng energy yan dahil nga sa kidlat, sa common source na kidlat. At kung hindi natin i-bleed yung stored energy dyan sa mga metal parts na yan, kasi alam nyo na, kung alam nyo yung concept ng induction, kailan naman at merong magnetic pulse na source ng energy, magkakaroon tayo ng voltage sa mga metal parts. Pag hindi natin na-bleed dyan, pwedeng magkaroon tayo ng mga spark, magtalsikan. Hindi natin alam kung ano ang pwedeng maging resulta niya na problema. Very remote pero posible. Kaya ginaground natin ang ating electrical system at saka ang ating mga metal parts sa service lang natin ikinakabit siya sa lupa. Ngayon, ang bonding, gaya ng paliwanag ko kanina, ay ma-achieve natin via itong equipment grounding conductor na ikakabit natin ng mga enclosure metal parts sa service equipment at padadaanin natin yan sa main bonding jumper para magkaroon nga tayo ng connection sa ating grounded conductor pabalik sa ating supply ng kuryente. Ang gusto nating ma-achieve dyan ay makagawa tayo ng effective ground fault current path na binabanggit dito sa number 5. Dahil ang gusto natin na ma-achieve ay ganito. Gagawa tayo ng effective ground fault current path from the point of ground fault to the electrical supply source para makagawa tayo ng low impedance circuit current path para ma-facilitate natin ang operation ng overcurrent device. Para sakaling malaking volume ng kuryente ang papasok sa ating sistema dun sa point ng ground fault, halimbawa yung nabalatan itong ating live wire, malaking volume ng kuryente nga ang dadaloy, mabilis pipitik ang ating circuit breaker, mawawalan ng kuryente, magiging safe yan dahil walang kuryente. Yan ang gusto nating ma-achieve sa bonding. Makagawa tayo ng effective ground fault current path. So, ang gusto natin sa grounding ay maging safe ang ating mga equipment sa overvoltage. Ang gusto natin sa bonding ay makagawa tayo ng effective ground fault current path para sakaling magkaroon ng ground fault, mabilis magte-turn off ang ating circuit breaker. Hindi ko pa nga pala naibigay sa inyo ang tamang definition ng mga terminology ginamit natin sa grounding and bonding. Kaya ito makikita natin sa Article 1.1, Definitions ng Philippine Electrical Code Book. Ang neutral conductor ay yung conductor na connected sa neutral point ng ating system. So, dito sa 3-wire system, yung gitna ang ating neutral conductor at yan na rin ang ating grounded conductor. Grounded conductor intentionally connected to earth. Dahil yan na rin ang ikinabit natin sa ating grounding electrode na nakakabit sa lupa. Ang grounding electrode conductor ito, ginagamit natin yan to connect the grounded conductor, yung equipment grounding conductor, or both, silang dalawa, yung grounded conductor at equipment grounded conductor, sa grounding electrode. Grounding electrode, connection to earth. So, yan ang ating grounding electrode. Grounding equipment grounding conductor connects non-current carrying conductive metal parts to the grounding electrode conductor and grounded conductor. So, ito, equipment grounding conductor, kinokonekta niya itong mga metal parts sa grounding electrode conductor at saka sa grounded conductor. Main bonding jumper connects the equipment grounding conductor and grounded conductor at the service. Ito, napakahalaga niyang main bonding jumper. Kinukonekta niya kasi itong equipment grounding conductor at saka ang grounded conductor para magkaroon tayo ng effective ground fault path from the point
of the ground fault, sakaring magkaroon ng ground fault dito sa enclosure ng equipment, pabalik sa ating source ng kuryente para mabilis mag-trip ang ating circuit breaker. Lahat ng sinabi kong koneksyon na nangyayari dito sa service equipment, hindi nang galing sa akin yan. Galing mismo yan sa Philippine Electrical Codebook dito sa section 2.50.2.5 A to D. Sa A, the service equipment shall have a grounded electrode conductor connected to the grounded service conductor. Ito yun, no? May grounded electrode conductor na nakakabit sa grounded conductor. Sa B, sinasabi niya, an unspliced main bonding jumper shall connect the equipment grounding conductor and the service enclosure to the grounded conductor. So, ito, yung service enclosure natin at saka itong equipment grounding conductor, meron tayong main bonding jumper na ikakabit natin sa grounded conductor bus bar na nakakabit sa grounded conductor. So, ang main bonding jumper, kadalasan copper wire, o kaya corrosion resistant material, and shall be a wire, bus, or screw, shall be of visible green finish. So, yung iba, gumagamit ng screw, pero hindi basta screw. Meron tayong paraan ng pagkakabit ng mga main bonding jumper. At yan, gagawa ako ng video niyan, paano mag-size ng main bonding jumper, paano mag-size ng grounding electrode conductor, at paano mag-size ng equipment grounding conductor. Kaya lang hindi rito sa video na ito, part 4 ng ating grounding and bonding yan, paano mag-size ng mga ganyan. 2.50.2.5C, the grounded conductor shall be routed together with the ungrounded conductor to its service disconnecting means and shall be connected to its grounded conductor terminal or bus. So, ito raw, neutral conductor. Hindi natin pipigilin yan sa labas ng bahay. Isasama natin yan, iraroute natin yan kasama ng ating mga ungrounded conductor na dalawa. Iraroute natin yan papunta sa service equipment gaya ng sabi rito. At may sarili siyang bus bar na lalandingan niya. Kahit hindi natin siya gamitin, connection kasi yung grounded, yung neutral, connection yan ng ating equipment grounded conductor para makagawa tayo ng effective ground fault current path. Kaya, papapasukin natin yan sa service equipment dahil yun ang gamit niyan. Makagawa ng effective ground fault current path. Sa 2.50.2.5D, the grounding electrode conductor connects the equipment grounding conductor. Ito raw, the grounding electrode conductor connects the equipment grounding conductor, the service equipment enclosure, kasi kung meron tayong screw na diretso dun sa enclosure, doon nakakabit na rin yan doon. The grounded service conductor to the grounding electrode. Ito mismo, yung grounded conductor. Nakakabit din yan dito sa grounding electrode via itong grounding electrode conductor. Ang gulo, no? Pero dahan-dahanin nyo intindihin yan. Lalo ito, nagkakabulul-bulul na ako dyan eh. GEC, ECG, tapos grounding electrode conductor, equipment grounding conductor. Kakabulul-bulul ako dyan. Napagrarambol ko yung G, yung E, tsaka C. Nung una, ang tagal ko bago naintindihan ito dahil lito ako eh. Yung naging teacher ko, hindi marunong magturo eh. Halos sinelf-study ko to. So, ang gagawin ko ngayon sa inyo, pakikita ko sa inyo yung ginagamit natin na mga aktual na service equipment. At saka bakit naging sikat yung consumer unit na British system ito. American system yung ginagamit natin. Hango sa NEC yung ating PEC. Pero sa kakulangan ng ginagamit natin na service equipment, gumagamit tuloy tayo ng mga consumer unit. Dahil yung mga yun, meron yung mga bus bar na ginagamit para sa equipment grounding conductor at saka sa grounding electrode conductor. Ang ipapakita ko sa inyo, yung
tunay yung intensyon ng National Electrical Code na service equipment. Ito commonly ang ginagamit nating service equipment o panel board para sa line to line. Mapansin niyo, wala itong katulad nito na bus bar para lagyan natin ng grounded conductor at saka bus bar para sa equipment grounding conductor. Dalawa lang ang bus bar nito, itong mga kulay copper na to, itong dalawang ito para sa live wire. So, kung papapasukan natin yan ng live wire, so ganito, lalagyan natin ng circuit breaker, yung ating service equipment, wala tayong paglalagyan nitong ating grounded conductor. Mangyayari, yung iba ang ginagawa nila, lalagyan na lang ng screw ng tornilyo, ito tornilyo dito, tsaka lalagyan ng nut, ganon. Pero napansin nyo kanina, sinabi natin, pagka maglalagay ka ng main bonding jumper, hindi pwedeng basta screw. Kailangan yung screw, merong dalawang thread nung tornilyo nakakapit sa mismong bakal ng ating service equipment. At saka, hindi pwedeng basta tornilyo lang. Dapat yung listed material na screw, yung machine screw na listed, saka kulay green. Kaya ito, hindi obra ito. Hindi po pwedeng basta lalagyan natin ng wire tapos sasalubungin natin ng ating mga grounding equipment. Hindi. Kaya nga ang nangyari, sumikat yung ganitong klase ng service equipment. Ang tawag nila consumer unit. Bago nga pala pumunta ako dito sa consumer unit, meron akong papakita sa inyo na pwedeng gawin. So, pwedeng lagyan ng tornilyo, pwede ring bumili tayo ng bus bar, tapos ikabit na lang natin sa gilid. Ito, tornilyo natin. Dito sa bus bar na to, pwede na natin pagsamahin yung neutral, yung grounded conductor, at saka yung equipment grounding conductor. Kaya lang, masisira yung integrity ng ating equipment. Lalabas, hindi na test yung ating service equipment nang meron ito. Kasi, oras na i-alter kagad natin ang isang equipment na nabibili at tinesting na ng manufacturer, lalabas hindi na yan listed material, hindi yan dumaan sa testing laboratory. So, ang tawag namin dyan sa Amerika, nung nagtatrabaho ako doon, Mickey Mouse. Trabahong Mickey Mouse yan. Kumbaga, basta na lang ginawa ng paraan. Kadalasan, ang Mickey Mouse na trabaho ay delikado. So, dito na tayo sa consumer unit. Kung mapansin niyo, ang ating consumer unit, meron niyang bus bar para sa neutral at meron niyang bus bar para sa equipment grounding conductor. Itong ganitong klase ng setup, kaya ito popular kasi pwede yung pang line to line. O, yan, pwede nating lagyan niya ng dalawa, ng line to line. Tapos yung neutral, pwede natin ikabit dito. Tapos yung equipment grounding conductor dito. Pwede rin yan sa line to ground. Ito, pwede nating kabitan lang ng isa. Dito yung line, tapos yung isang linya natin na phase conductor na grounded, lagay natin dito. So, yung ating equipment grounding conductor nandito pa rin. So, versatile sana itong consumer unit. Tapos, para dyan sa line to ground, ang ating bus bar para sa live wire, ito isa. Para sa isa. At kung ang gagamitin natin ay line to line, katulad nito, ang ating gagamiting bus bar ay katulad nito, dalawa. Ganitong itsura ng bus bar para sa line to line sa consumer unit. So, ang ganitong klase ng setup, pwede sa line to ground, pwede sa line to line. Kaya lang, plastic. Medyo, ako personally, hindi pa ako nakapagkabit ng ganito. Ang problema ko kasi, katulad nito,
ito ay nanggaling sa ganitong kalaki lang, na panel board. Ang masamang nangyari dito ay uminit ng uminit hanggang nag-fuse na itong isang breaker na to. Ayan, sira na. Hindi ko matanggal dati, nag-fuse dito. So, kung mag-fuse siya, napakainit ng nangyari dito. Ito rin. Nasira rin yung isa. Ayan. Dahil, kung titingnan ninyo, itong loob ng breaker, nababoy pininturahan nung pintor, at saka yun namang elektrisa na nagkabit, hindi na tinanggal, kinabitan na lang. So, alam niyo, minsan hindi iniisip nung ibang nagtatrabaho, lalo kung nagdi-DIY lang, yung mga posibleng disgrasya na gagawin natin lalo sa mga equipment na gamit natin para sa kuryente. So, kung hindi ito galing sa ganitong bakal, malamang nakagawa na tayo ng sunog, o kaya kung merong magpipilit na magtanggal, sumabog sa harapan at sa mukha natin itong mag-short circuit, so magkaroon ng arc flash sa mukha natin. Yun ang hindi ko tiyak dito, dahil sa Australia, ganito ang ginagamit. Pero bakal din yung katawan. Itong plastic, hindi ko alam kung pagka sumobrang init. Alam niyo, nakakapag-brace din ako at saka nakakapag-solder. Pagka nag-brace ka, ang bakal umiinit ng 1,200 centigrade. Kung ito ay natunaw ang bakal, di umabot sa 1,000 degrees ang init. Kung plastic lang ito, baka mamaya ma-deform mo kung anong mangyari. Hindi ko alam, sinasabi ko lang yung aking haka-haka tungkol sa ganitong breaker. Ito, papakita ko na yung intensyon ng PEC at saka ng NEC sa ganitong klase ng setup. Ganito dapat ang itsura ng service equipment na may provision para sa grounding at bonding. Kaya lang, napakamahal. Tiningnan ko sa Lazada a year ago, 10,000 pesos. So, kung makikita ninyo, meron siyang bus bar sa magkabilang dulo. Para sa, pwedeng pagpalitin pwedeng pang grounding ito at pang neutral ito o pang grounded conductor. At kung papapasukin natin ang ating service conductor, actually dapat yan ganitong kataba dahil 100 amperes itong service equipment na to So, kaya lang napakahirap, ang tigas. So, ginamitan ko na lang siya ng number 8. So, meron tayong line 1, line 2, dalawang live wire, papasok sa magkabilang bus bar para sa ating phase conductors, at saka yung neutral natin dito sa gitnang lug siya papasok. Actually, papunta siya sa magkabila yung dalawa. Pero gano'n naman ang setup talaga yung grounding electrode conductor na ito. Kinabit natin dito sa bus bar ng equipment grounding conductor ayon sa PEC. Tapos ang ating equipment grounding conductor galing sa ating load, dyan natin ikakabit sa bus bar na yan. Para maayos, lahat sila ng equipment grounding conductor dito natin ikakabit. At lahat ng actually ano nga pala ito? Mapuputol dito ang ating neutral. Ang ginawa ko kasi, merong 110 volts bali 220 o 230 at saka 115 volts. So, ano kasi to, ganitong setup sa USA. Meron tayong equipment katulad ng washing machine at mga aircon na 240 volts at saka lahat na ng convenience outlet ay 120 volts.
sa Pilipinas, tatanggalin lang natin ito. Wala lang ito. So, ganyan ang setup ng service equipment na kumpleto. Napakamahal. Tapos walang gumagamit nito. Kaya, nauuwi tayo dito sa ganitong setup. Pero, eto sana maganda. Napakamahal lang. So, sana nagustuhan ninyo ang presentation ko dahil eto, binili ko pa to. $140 ko binili to para lang mag-video. So, salamat sa inyo mga sumusubaybay. Ganun din, ano? Like ninyo, share ninyo, kung bago pa lang kayo, subscribe kayo, maganda i-hit nyo yung notification bell. Kasi pipilitin kong bilisan na, damihan na ang paggawa ng mga video para sa taon na ito, marami akong matapos na section sa Philippine Electrical Code. Susunod ko, mag-wiring naman o commercial o industrial. Salamat po!